Okay mga kababayan, magandang gabi po. Magandang gabi po muli. Pasensya na po, medyo mababa ang ating energy sa ngayon. Talagang may sakit po ako. Ay, parang, ang ano ko parang yung dating nararamdaman ko pag ako may pneumonia. Pero wag naman sana. Kasi actually, after all, mayroon akong anti-pneumonia vaccine for life. Kaya siguro ko naman hindi naman to. Kasi, di ba, nabalitaan nyo ba yung bagong pneumonia epidemic sa China na tila yata lumabas na sa China, nasa ibang bansa na. Naku, wag naman po sana, no, na maulit yung pandemic natin. Hindi pa nga po tayo nakakabawi lahat, di po ba? Ako, nagkandalugi-lugi yung aking business. Hindi na ako nakabawi. Talagang nasara. Pero hindi naman po yun ang pag-uusapan natin. Kung bakit kasi. Alam mo, kung ako ang Pangulo, isasara ko ang mga airport at daungan. Hindi ko papapasukin galing China. Pero, violation of human rights kaya yun? Yung isa-shut out mo yung nagaling doon sa isang particular place. Ayun lang. Bakit? If you're only protecting your own country and your own people, by all means, you have to do whatever it takes, di ba? Pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang pag-usapan po natin ngayon ay itong kauna-unahang hearing doon sa kaso na final ni Congresswoman Franz Castro against the former president, Digong Duterte. At ano po ang nangyari? Well, yung iba po, some were expecting a showdown between supporters of Tatay Digong and supporters of Franz Castro, yung mga mahilig po mag rally. Pero, may dumating. Siguro nakita niyo. May dumating naman. Yung sa side ni Franz Castro, medyo marami-rami yan, no? Pero yung mga supporters tawagin na natin mga DDS. Kasi mga Duterte supporters mabilang mo lang sa sa kamay. Hanggang paa naman siguro. Ewan ko ba dyan sa mga taong yan, bakit hanggang ngayon, hindi ko po talaga mga kababayan maintindihan itong mga Pilipino na hanggang ngayon, bilib na bilib po sa mga Duterte. Parang, hindi naman tayo maniwala na hindi nila alam yung nangyayari sa West Philippine Sea. Diba? Anyway, so ito nga po, yung unang hearing, inisnab ni Tatay Diggs, no? No show. Hindi po sumipot. Kaya, disappointed si Franz Castro. Kasi, actually, she was looking forward to it. To the face-off. Kaya nabigo siya. Kasi what show? Hindi dumating. Now, actually, according to law, hindi naman ako lawyer, narinig ko sa ilang lawyers na hindi naman daw kailangang mag-appear si Tatay Digong nyo. Pwede naman daw na lawyer lang ang mag-appear.
Kaya kumbaga, yung no-show niya, forgivable. Kasi, anyway, yung initial, ano pa lang yan first hearing. So, ano siya, medyo mapapatawad siya. Pero, according to some, parang ito po ay isang pambabastos sa ating hukuman. And I also agree. Kasi, di ba dapat kapag nakademanda ka kung talagang ikaw ay with clean hands, hindi ka matatakot na mag-appear before the court. At yan ay isang pagpapatunay na ikaw ay guiltless. Also, yan po ay isang paggalang. Paggalang sa court, sa hustisya, sa justice system. Kahit sabihin pa na, oo, okay lang na hindi sumipot, pero kung ikaw ay isang responsible person, to think na si Mr. Duterte is a lawyer himself and a prosecutor before. So he knows the law. He should, of all people, he should understand and know the law, the consequences of the actions. Pero ito, ano po kayang gusto niyang ipakita dito? Sa tingin ko lang po gusto lang niyang mang-asar na hindi siya mapipilit at si Franz Castro lang yan. It's nothing. Ano ba naman yun? Wala yan, si Franz. Tapos siguro, iniisip niya, that's a very petty case. Kasi nga, pero, petty case ba yun? Small case ba yun? Kasi, grave threat yun Grave threat. Although, magaan lang ang parusa. 6 months kulong. Ngayon, isang dating pangulo, isang abogado, isang dating piskal ba o prosecutor, anong pagkakaiba, mga kababayan? Tapos, ganito, nung siya ang nademanda, didedmahin niya, iisnabin, anong pakahulugan niya doon? Di ba parang baliwala sa kanya yung inihaing kaso. Baliwala sa kanya yan. Ano ba naman yan? Okay lang yun. Di ko isiputin. Si Franz lang yun. Ay, aray ko. May lamok. Sakit. Kasi, laging maulan. Pero kung titignan po nating maigi, parang ito ay pambubuli. This is a way of bullying. Sino binubuli niya? Hindi lang naman si Franz Castro, kundi yung korte mismo. Diba? Pagpapakita po ito ng kawalang galang. Kawalang galang sa batas. Dahil ito pong kaso, ito ay paglabag sa batas Di ba? Kaya ka dinimanda kasi may nilabag kang batas. Kumbaga, binabastos niya yung batas. At binabastos niya yung ating justice system. Tingnan niyo mga kababayan. Pauna pa lang to Ito ay isang simpleng kaso lamang po. Simpleng kaso. Pero hindi niya sinipot.
Hindi niya pinansin, inisnab niya, dinedma. What more? Kung yung mabigat na kaso na sa ICC, baka ang gawin niya ni lumipad na yan papuntang Beijing. Tumakas. Pero pag tumakas yan, sigurado may mga uutusan niya na magpapalistab. Well, ano ko lang yun? Wild imagination. Di ba po, mga kababayan, ito po ay isang uri ng pambabastos. Pagwawalang bahala. Ano kaya ang gagawin niya kung yung ICC na mismo? Akala ko ba, Mr. Duterte, payag kayong kasuhan, basta ang maglilitis sa inyo, Philippine Court. Philippine Court, haharap kayo. Pero bakit ito? Philippine Court ito Kumbaga, this is the acid test po, mga kababayan. Dito natin makikita kung gaano po kabastos at kayabang itong taong ito. Pero, gaya na nga ng sabi na una pa lang naman to. So, obserbahan po natin sa mga susunod. Yung pangalawa, pangatlo, kung ilang beses ba niyang iisnabin itong pagtawag sa kanya ng korte. Kapag sa pangalawa, pangatlo, ay talagang siya, binubuli na talaga niya yung Philippine Court. Sana patunayan ni Mr. Duterte na kaya niyang humarap sa obligasyon. Obligasyon po yan Mayroon kang nilabag Mayroon kang inape na tao. Kaya hindi ba dapat na harapin mo yung responsibility mo? Panagutan yung dapat panagutan. Hindi po natin mawari, mga kababayan, kung ano ang mangyayari kapag ang ICC ay tuluyan ng papasukin dito. Magkakagulo kaya. Kasi ang tingin ko po para hindi sila papayag na sila ay makulong or maimbestigahan man lang. Kasi parang napaka-ano ito sa kanila nakakahiya. Yung parang hindi nila matatanggap na madungisan ang kanilang reputasyon. Ito ay parang sa feel nila para itong isang insulto sa kanila. Kaya mag-abang po tayo, mga kababayan, kasi nakasalalay po dito ang national security natin, ang ating freedom. Medyo sa mga kinikilos po nila na parang kahit na mayroon silang problemang malaki, mayroon silang mga kaso. Kahit si Sara Duterte, di ba may kaso din? 2 na nga ata Humaharap sila sa mga kaso, pero mayroon pa rin silang guts na magyabang. Di ba? Magyabang at mang-isnab. Grabe Grabe itong mga taong to. Hindi po kahanga-hanga na klaseng mga tao. Nakakasuklam. Nakakasuka na klaseng tao. Okay, mga kababayan, pahingahan ko muna ang nauubo na kasi ako, kaya gusto ko na magpaalam. Paalam na muna po sa ngayon, and maraming salamat sa panunood. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Okay? Peace!